Magandang hapon po. Sinalakay ng mga otoridad ang isang condo unit sa Mandaluyong na may patago umanong scam hub. Ang nagpapatakbo nito, boss na Malaysian at mga Pinoy at ang gamit daw nila sa panloloko, artificial intelligence. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Opo. Delivery po. Pagbukas ng pinto ng condo unit na ito sa Mandaluyong, agad dumiretso sa loob ang mga operatiba ng CIDG NCR. Taas kamay, taas kamay. Taas kamay. Kamay, taas kamay. Taas kamay. Upo, sige, upo. Taas kamay, taas kamay. May nakabukas pang mga computer. Sa bisa ng search warrant ang paglusob dito ng CIDG NCR dahil ginawa umano itong small-scale scam hub. Ginamit nila ito is dalawang floor Yung 7th floor and 8th floor na unit. Ayon sa CIDG, 2 beses daw sa isang buwan kung lumabas ang mga suspect para iwas huli. Nagtatago na talaga sila. Yes, guerrilla type, clandestine na ito So kwarto-kwarto na lang. Nasa isang unit sila, doon na sila natutulog, doon na rin sila kumakain. Halo ang babae o lalaki doon. Konektado raw sa malaking sindikato sa Cambodia ang love scam at investment scam ng grupo na gumagamit daw ng high-tech na software. AI yung ginagamit nila, hindi na model ng babae. Yun yung ipinafront nila sa camera, nakakapag-inganyo ng mga foreigners, kunwari makikipag-usap, magpapadala ng pera, pinantatakot nila to expose such person pag hindi magpadala pa ng pera. Yun yung scam nila dito. Pinatatakbo ito ng 14 na Pilipino at boss na Malaysian. Spammer at customer service representative daw ang papel ng mga Pilipino at ang kadalasang binibiktima. Mostly mga foreign national at meron ding mga Pilipino doon sa investment dito. Magagaling magagaling silang maghanap ng biktima. Yung mga foreign nationals pagka nakakita ng mga pictures, mga ganito, naiinganyo sila. Even Filipinos. Sasend po namin yung picture ng model para po maniwala si client na totoong babae po kami. Kung nakuha na po namin lahat ng identity ni client po, ibibigay na po namin sa CSR po. Pag napasa na po sa akin yung scammer yung potential victim po sir. Meron po kaming 3 days para kuhanin yung loob niya para alam po namin kung capable po siya mag-invest po sa fake platform na ginagamit namin. Naharap sa reklamang paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang mga suspect. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang inarestong Malaysian na nakatakdang ilipat sa immigration lalo't na-discovering pasuna ang kanyang travel documents. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong pero nag-iwan po ito ng matitinding pinsala sa iba't ibang lalawigan. At sa Batangas may biyahe na muli ang mga sasakyang pandagat at iba pang pantalan matapos suspindihin dahil sa bagyo. Nakatutok si Oscar Oida. Tila blockbuster ang pila ng masasakyang sasampa ng Roro sa Batangas Port matapos maantala ng ilang araw ang biyahe bunsod ng masamang panahon. Nung nalaman po namin may biyahe, diretso kami dito sa Batangas. Yan dinat na namin ang haba ng pila. Sa passenger terminal, pinipilahan na muli ang mga ticketing office. Bukas na ulit ang mga stall. Nakahinga naman ng maluwag ang mga pasahero matapos i-anunsyo ang resumption ng mga biyahe kaninang umaga dahil wala ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Masayang-masaya po ang pakiramdam ko. Gawa po ng makikita ko po ang aking kapatid na namatay kahit sa huling gabi ng lamay. So much relief. May reunion sana kami 3 days ago. Matutuloy na talaga. Pero ayon sa pamunuan ng Batangas Port, asahan pa rin daw ang mga delay sa biyahe. Magkakadelay talaga yung pag-alis ng iba because kumbaga yung mga barko talaga lahat wala dito sa pantalan ng Batangas. Galing silang taguan, tumago sila, medyo malalayo yung pinagtaguan nilang mga area. Yung mga ibang nakuha pa lang ng ticket ngayon, hindi pa sila ang priority makasakay. Mauuna talaga yung nasa loob ng boarding area. May biyahe na rin ang mga barko sa Calapan Port sa Oriental Mindoro
kung saan umabot sa 500 pasahero at mahigit 100 cargoes ang stranded kahapon dahil sa bagyong Opong. Sa direktiba ng Philippine Ports Authority, uunahin pasakayin ang mga ambulansya, may medical concerns at mga may dalang perishable goods at petrolyo. Mamadali naman daw ng Transportation Department ang pag-aayos ng Masbate Airport. Nasuspendido ang operasyon mula Huwebes ng gabi dahil sa bagyong Opong. Sabi ng DOTR, nasa 10 hanggang 15 milyong piso ang halaga ng pinsala sa paliparan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Walong iniwang patay ng pananalasa ng bagyong Opong sa Biliran. Naminsala rin ang bagyo sa iba pang lugar sa Eastern Visayas. Nakatutok si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Matindi ang iniwang pinsala ng bagyong Opong sa Biliran. Ayon sa gobernador, 8 ang kinitil ng bagyo sa lalawigan. 1 sa bayan ng Kaibiran, 4 sa Kawayan dahil sa flash flood, at 3 sa isla ng Maripipi dahil sa daluyong. Based on the information is that nasa evacuation center na po sila, pero bumalik sila sa bahay nila sa Maripipi. So that caused yun yung nagka-storm surge nung gabi, kaya sila naging casualties. May 2 pang nawawala sa bayan ng Kulaba at isla ng Maripipi. 2 tulay rin ang nasira. Ang isa ay di pa madaanan. Ang isa naman, limitado lang sa mga motorsiklo. Pahirapan din ang pagdaan sa mga kalsadang naharangan ng malalaking bato at lupang dala ng baha. Aabot din sa 30 bahay ang nasira. Marami ring paaralan ang binaha. Pinasok yung mga silid-aralan natin, lahat, hanggang tuhod po yung tubig eh. Tapos after humupa na yung baha, yung naiwan na lang yung putik. Lagpas 2,000 pamilya o mahigit 7,000 individual ang lumika sa 78 evacuation center sa Biliran. Patuloy ang clearing, rescue and retrieval operation at pagrarasyon ng tubig sa mga apektado. Lagpas tuhod na baha ang idinulot din ng bagyong Opong sa ilang lugar sa Ormoc City, Leyte. Sa Northern Samar naman, naghatid ng relief goods at nangumusta si Northern Samar Governor Haris Ontiuan sa mga binagyo sa isla ng San Vicente. Patuloy rin ang pagsasaayos sa mga linya ng kuryente sa ilang lugar sa Samar Island at Biliran. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Femari Dumabok, nakatutok 24 oras. Kabi-kabila po ang mga aksidente sa ilang bahagi ng Quezon City kagabi. Sa Commonwealth Avenue, sugatan ang isang rider matapos itong sumalpok sa sinusundang 10-wheeler. Ayon sa rider na papasok na sa kanyang trabaho, bigla na lang daw huminto ang truck noon. Depensa ng truck driver, may nag-cut umanong AUV sa kanyang harapan, kaya siya napahinto. At sa elliptical road naman, 2 motorsiklo ang nagkasagian. Sugatan ng motorcycle taxi rider at ang kanyang pasahero, gayon din ang nakasagian nitong rider. Wala silang pahayag. Nagbanggaan sa Maynila ang isang motorsiklo at isang kotse. Aminado ang rider na nakainom siya. Ang nahulikam na disgrasya sa pagtuto ni Jomer Apresto. Kuha yan sa bahagi ng Maceda Street sa Sampaloc, Maynila, mag-aalas 11 kagabi. Ilang saglit lang, isang motorcycle rider ang tumilapon matapos siyang bumunggo sa isang kotse. Tumagal din ng ilang minuto bago naitayo ang rider at nabigyan ng baunang lunas ng mga rescue volunteer. Ayon sa first responder na si Hernan, nagtamo ng matinding tama sa kanang bahagi ng ulo ang biktima. Pagdating namin, wound cleaning po kami agad and then control bleeding po sa ulo kasi meron po siyang laceration sa ulo. Malala po yung tama po niya na yun. Kwento daw ng biktima sa kanila, galing siya ng Caloocan City at pauwi na sana sa Montalban, Rizal. Aminado raw ang rider na nakainom siya. Lasing po siya kung ano siya sabi niya. Hindi niya rin po alam kung nasan yung wallet niya. Posibleng hindi rin daw suot ng biktima ang kanyang helmet na tumalsik noong mangyari ang aksidente. Gising. Pau. Bagamat agad na isakay sa ambulansya ang biktima, hindi siya agad na isugod sa ospital dahil hinintay pa ang kanyang mga kaanak mula sa Montalban, Rizal. Kwento naman ng driver ng nabanggang sasakyan, pakaliwa siya sa Simeon Street nang biglang sumulpot ang rider. Mabilis yung takbo niya, kaya layo nung tinalsikan niya. Nasa gitna na ako eh. Kaya yung tama ko nandun sa harapan.
Handa daw siyang makipagtulungan sa mga otoridad. Dinala siya sa istasyon ng pulisya maging ang mga sasakyan na naaksidente para sa gagawing investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Hindi pa po malinaw sa ngayon kung tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Yan po ay kahit pala siya mismo ang nagpa-review sa pagtalaga sa kanya. Nakatutok si Jonathan Andal. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. 2 linggo matapos i-anunsyo ang magiging papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ICI o Independent Commission for Infrastructure, iba na ang sinabi ng palasyo kahapon. Liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Kinagabihan, nag-resign si Magalong sa ICI. Sabi niya sa liham na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag daw ng palasyo tungkol sa kanyang trabaho na taliwas daw sa nakasaad sa kanyang appointment ay nagpapahina raw sa tungkulin at mandatong ipinagkatiwala sa kanya. Nagkaroon na rin daw ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI. Naging malinaw niya na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Kahapon ng umaga, nag-sorry si Magalong sa mga taga Baguio dahil naging busy raw siya sa ICI. Ang pahayag na ito ni Magalong binanggit ni Yusek Castro sa kanyang briefing kahapon nang i-anunsyo niyang pina-review ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagtalaga kay Magalong. Binanggit din ni Yusek Castro na may mga puna ng pagbibigay kay Magalong ng trabaho bilang ICI Special Advisor habang siya ay mayor. Sabi ng isang labor group, labag sa konstitusyon ang 2 trabahong binigay kay Magalong. Nakasaad daw kasi sa Section 7 Article 9B na ipinagbabawal ang mga nahalal na opisyal na ma-appoint sa kahit anong opisina ng gobyerno habang sila'y nasa termino pa, maliban na lang kung payagan ng batas o required sa hinihinging trabaho ng kanilang posisyon. Binanggit din ng palasyo kahapon ang puna na posibleng umanong may conflict of interest lalo't may tennis court at parking area project sa Baguio na ang kontraktor ay St. Gerard Construction Company, kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na sangkot sa mga maanumaliyang proyekto sa gobyerno. Dati nang sinabi ni Magalong na ang proyekto maayos na isagawa at alinsunod sa batas. Nilinaw din muli ni Magalong sa kanyang pahayag kanina na walang conflict of interest. Nagbitiw raw siya para protektahan ang integridad ng ICI. Anya, hindi madali ang magbitiw pero naniniwala siyang kailangan niya itong gawin. Kahit wala na siya sa ICI, itutuloy niya ang laban kontra korupsyon. Hindi pa sinasabi ng palasyo kung tinanggap na ba ng Pangulo ang resignation ni Magalong. Pero sabi ni Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office, nakalulungkot ang pagbibitiw ng alkalde sa ICI. Gate ni Gomez, mas mataas sa kahit na sino ang hinihingi ng taong bayan mula sa ICI. Iginagalang daw ng palasyo ang independence ng komisyon at dapat daw hayaan ito sa pagganap ng kanilang mandato. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang aasahan sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, 60 hanggang 80 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Pero sa gasolina, posible ang bawas na 20 hanggang 40 sentimo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ilan sa nakikitang dahilan sa galaw ng presyuhan ngayon ay ang banta ng Amerika na patawan ng taripa ang mga bansa sa Europa na bibili ng langis ng Russia. At ang dagdag na supply ng langis ngayong nag-e-export na rin ang Iraq. Nasa ilalim na ng state of calamity ang lalawigan ng Masbate dahil sa bagyong Opong. Matindi rin ang iniwang pinsala ng bagyo sa Romblon. Ayon sa NDRRMC, umabot na sa 19 ang naitalang nasawi dahil sa mga bagyong Opong, Nando at Mirasol at sa ulang dala ng habagat. Nakatutok si JP Soriano. Halos wala nang makita sa kalsadang ito sa Romblon kahapon habang humahagupit ang bagyong Opong. 2 beses naglandfall ang bagyo sa Romblon. Ramdam ang bagsik ng hangin at ulan. Sa Calatrava ay winasiwas ng hangin ang mga puno't halaman.
tuklap nga maging bubong ng kapilyang ito. Kita rin ang bagsik ng bagyo sa paligid ng Kapitolyo. Ang mga tauhan ng Coast Guard Substation San Agustin, hindi alintana ang lakas ng ulan at mga alon habang inililikas ang mga taga San Agustin. Sinagip din ng PCG ang isang senior citizen na natrap sa kanyang bahay sa gitna ng baha sa Odyongan. Ilang paaralan din ang nawasak. May mga classroom na wala ng kisame. May iba namang hindi na mapapakinabangan matapos buwagin ng malakas na ulan at hangin. Patuloy na inaalam ng DepEd Romblon ang lawak ng pinsala sa mga paaralan sa lalawigan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kabi-kabila ang pinsalang iniwan ng bagyong Opong sa paghagupit nito sa Oriental Mindoro. Kabila sa mga napuruhan ng bayan ng Mansalay kung saan naitala ang ika-6 na landfall nito. Nakatutok doon live si Bea Pinla. Bea? Ivan, walang naitalang nasawi dito sa Oriental Mindoro dahil sa bagyong Opong. Pero hinahanap pa ang 2 mangingisda na pumalaot umano dito sa Mansalay habang paparating pa lang ang bagyo. Bago ang ika-6 na landfall ng bagyong Opong sa Mansalay, Oriental Mindoro, 2 mangingisda ang pumalaot madaling araw kahapon. Hindi pa sila nakakauwi, kaya tutok sa paghahanap ang mga otoridad. Ayon sa magulang, nagpaalam, pero pinipigilan ng magulang. Kaya lang ang sabi ay maganda ang panahon. Hanggang ngayon, di pa nakakabalik. Gabi pa ng Miyerkules, ipinagbawal ang pagpapalaot sa Oriental Mindoro dahil sa bagyo. Nang manalasa ang bagyo, umabot hanggang dibdibang baha sa sitio Nalwak sa Barangay Poblasyon. Sa pilitang pinalikas ang mga residente. Napilay rin ang agrikultura sa Mansalay na nagtala ng pinsalang nasa 50 million pesos. Humihingi kami ng tulong sa national government na kami alalayan. Talagang baldang-balda kami dito sa bayan ng Mansalay. Sa Bulalakaw, nagmistulang ilog ang isang bahagi ng sitio Kawakat. Nalubog ang mga sasakyan. Ang mga residente lumusong sa rumaragasang baha. Itinawid sa mataas na baha ang ilang bata sakay ng palanggana. Ang napuruhan yung mga low-lying barangay sa Bulalakaw at Mansalay kasi galing bundok. So yung ragasan ng tubig pababa, yung low-lying areas, doon na po. Sa Bungabong naman, problemado ang ilang magsasaka dahil nasira ang kanilang mga pananim. Malaki po ang pagkalugi nun para sa amin dahil ang amin pong mga kapital, hindi na po namin kayang bawiin yun. Matagal na po ulit kami bago makaahon. Sa Puerto Galera, 4 na sasakyang pandagat ang sumadsad. Ligtas ang 36 na crew ng mga ito ayon sa Philippine Coast Guard. Ganito pa rin ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Oriental Mindoro. Nakahambalang pa rin ang mga puno na tumumba sa gitna ng pananalasa ng bagyong Opong. Ayon sa Kapitolyo, mahigit 60,000 ang apektado ng bagyong Opong sa Oriental Mindoro. 20 ang sugatan. Wala kami na italang casualty. Even the injured, 20 kami. Doon pa sa 20, aksidente pa yung iba talaga in the sense na magdadala sila ng pasyente sa Rojas. Yung tricycle na sinasakyan nila, nabagsakan ng puno. The rest, alam mo yun, naliparan ng yero, nabagsakan ng konting branches sa kanilang paligid. Ivan, kaninang umaga, inalis na yung tropical cyclone wind signal dito sa probinsya, kaya pwede nang pumalaot ang anumang sasakyang pandagat. Bukas na po sa mga pasahero, rolling cargo at ibang sasakyan ang biyahe ng mga barko. Yan muna ang latest mula rito sa Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Bea Pinla. Patuloy pa rin minomonitor ng Pag-asa ang bagyong Opong na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, habagat o southwest monsoon ang nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw sa Palawan at Occidental Mindoro. Nakakaapekto naman ang easterlies sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa coastal areas ng La Union, ilang bahagi ng Zambales, Pangasinan, Isabela, Quezon at Palawan. May tsansa namang makaranas ng light to heavy rains sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao simula sa hapon. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila. Nagpunta sa Justice Department ang mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya at nagsumite ng umano'y mga ebidensya sa kanilang mga testimonya sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Salima Refran.
Sabado, nagpunta ang mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya sa Justice Department sa gitna ng case build-up sa maanumalyang flood control projects. Si Curly, bit-bit ang mga ebidensyang susuporta raw sa kanyang testimonya. Kasi ang testimony, standing alone, should not be enough. It usually has to be followed by other matters that will coincide with the testimony. So the notes, what others would say, secondary evidence, would just be a reflection of the accuracy of what is being said. This is probably the biggest scam, the biggest corruption issue in Philippine history. Kung tutuusin natin. That's why we have to really work hard to get to the bottom of these things. Ayon kay Secretary Remulla, madaragdagan pa ang 21 pangalang iniimbestigahan para sa mga reklamong graft, malversation of public funds at indirect bribery. Pag yung Diskaya, na-vet namin lahat ng Diskaya statements, mas marami yan. And it's going to be congressmen. Who will be part of, who will be the subject of many of these actions. Basta lahat ng binanggit niya, not just one, it's everybody mentioned, will be subject to investigation. Kasama sa paunang listahan sina Senador Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Ako, Bicol Party List Representative Zaldico at dating Senador Bong Revilla. Pati mga dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Isinumite na ang kanilang mga pangalan sa Anti-Money Laundering Council para sa asset freeze orders at sa Bureau of Immigration para sa mga ILBO o Immigration Lookout Bulletin Orders. Wala sa listahan si dating House Speaker Martin Romualdez dahil hindi pa pumapasok sa DOJ ang testimonya na nagpakilalang security consultant ni Ko na si Orly Gutesa na nagsabing nagdala ng umano'y mali-maletang pera sa mga bahay raw ni Romualdez, bagay na nauna ng itinanggi ng mambabatas. Yun lang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. Wala rin sa listahan ng isa pang binanggit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Makati Mayor at dating Senador Nancy Binay dahil patuloy pa rin daw ang case build-up sa kanya ng DOJ. Hindi na raw sinama sa listahan ng mag-asawang Diskaya at si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral, lalo't inihablan na sila sa ombudsman ni DPWH Secretary Vince Dizon, bagamat subject na rin sila ng ILBO at asset freeze order ng AMLA. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Kahit hanggang liig ang baha, matapang na lumangoy ang lalaking ito para sagipin ang aso nilang si Molly. Isinampa nila ito sa bubong kasama ng iba pa nilang mga alagang pusa. Kuha yan sa Barangay Liloan, Ormoc City sa kasagsagan ng pananalasa kahapon ng bagyong Opong. Kwento ni News Cooper Jaisel, iniligtas na rin nila pati ang iba pang alagang hayop ng kanilang kapitbahay. Nagdesisyon daw talaga silang manatili sa bahay kahit baha para sa mga alaga. At pinayagan na daw sila ng kanilang mga magulang para manatili roon. Sa ngayon, humupa ng baha at naibaba na rin mula sa bubong ang kanilang mga alaga. Naibalik na rin nila sa mga kapitbahay ang iba pang nasagip na hayop. Grande at nagbistulang wedding event ang fan meet na inihanda ng fans ng dating PBB housemates na sina AC Martinez at Ralph De Leon o As Ralph. Yan ang chika ni Athena Imperial. Kumukuti-kutitap na kisame. Live art with giveaways. Cake na nilagyan ng daisies at floral staircase. It's giving newlyweds sa fan meet ni na AZ Martinez at Ralph De Leon o As Ralph. Dressed in white ang dalawa na masayang sinalubong ang kanilang fans na Ruzzles. Simula pa lang agad naghatid ng kilig ang As Ralph. Game din silang sumali sa games at pa-quiz na hinanda ng Ruzzles. May look back din ng fans sa As Ralph moment sa bahay ni Kuya. Since week 1, Ralph has shown so much already. As in, that's why lagi ko sinasabi consistent si Ralph. Pinaka na-notice ko syempre nung mga big job challenge. Syempre si AZ, ibibigay talaga niya lahat hanggang dulo. Yes! Na malapit na siya mahimatay nung Big 4 challenge nila. Pero
Siyempre, alam niyo naman, nakabantay ako buong time doon. So, Tad-tad din ng iba't ibang booths ang event. At may mga regalo ring hinanda ang fans para sa dalawa. At ang kanilang engrandeng fan meet nagtapos sa isang fireworks show. This is the first time nakita nila kami ni Ralph magkasama, na kami lang dalawa. So that's what makes it memorable also. And parang this is the place and the event where we feel all of the support. Sa ngayon, busy raw ang Azralph sa acting workshops para sa TV series na The Secrets of Hotel 88 na isa na namang big collab ng GMA Network at ABS-CBN Studios. Magkakasama kami kay Miss Malu, kaming mga cast sa Hotel 88. Then kay Miss Anna, I requested na I wanted to do an acting workshop like one-on-one po. Ako, I really want to improve. I want to focus on sa craft ko. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Nag-high na ang notification ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa application nila para sa kanyang interim release. Sa dokumentong pirmado ng defense lawyer na si Nicholas Kaufman, nakasaad na anilay sinasang-ayunan o hindi raw haharangin ng gobyerno ng Pilipinas ang hiling nilang interim release. Nakalagay rin doon ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro na tila may positibo anyang bunga ang madalas na biyahe ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi naman ni Castro, tila nagiging bihasa na si Kaufman sa pagbaluktot ng katotohanan. Binigyang diin Castro na walang kinalaman ng administrasyon sa pagdinig para sa mga kaso ng dating Pangulo maging sa hiling ng kampo nila na interim release. Hinihiling ng kampo ni Duterte ang interim release dahil sa kanyang edad at nanghihina na raw ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Sara Duterte na isang malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan ang palihim umanong welfare check ng gobyerno na pinahintulutan ng ICC. Sa pahayag ng DFA, nilinaw raw ng isang ICC spokesperson na sumusunod lang sila sa ICC Rome Statute. Ang anumang pagbisita ay pinapahintulutan kapag pinayagan ng ito ng mga nakadetining individual. Sinabi rin ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap daw ng impormasyon ang kanilang pamilya na isinailalim ang dating Pangulo sa mga laboratory test matapos ang makitang walang malay sa sahig ng kanyang kwarto. Hindi anya sila sinabihan tungkol sa aksidenteng ito at wala raw paliwanag tungkol dito. Ang sabi pa ng Vice Presidente, hindi rin daw binibigyan ng dating Pangulo ng basic care tulad ng reklamo raw tungkol sa ingrown toenail. Hindi rin daw pinapansin ng ICC ang pangangailangan ng dating Pangulo ng 24-hour bedside caregiver. Ang sabi ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, ang dating Pangulo pa raw mismo ang nagkwento tungkol sa kanya na ilang beses siyang natumba sa kanyang selda. At sa isa sa mga insidente na ito, nawalan siya ng malay at kinailangan suriin para sa cranial at brain injury. Ilalaan sa iba't ibang kagawaran ng mahigit 200 bilyong pisong huhugutin ng pamahalaan mula sa mga kinanselang 2026 flood control projects ay kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa kabila ng kontrobersya sa mga flood control project, ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project dahil po sa aming mga pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So hindi pa naubos yun. So tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project. Pero anya, titiyakin daw na maayos ang proposal, implementasyon at naaayon ang proyekto sa pangangailangan ng isang lugar. Babantayan din na walang magiging bahid ng korupsyon sa mga proyekto. Ibabalik din ng Pangulo ang proseso ng acceptance ng LGU sa lahat ng completed national projects. Napaka-importante yan na meron kang clearance sa barangay chairman, may clearance ka sa mayor, may clearance ka sa probinsya. Dahil yun ang paraan namin sa local government para tiyakin na yung mga project ay magandang pagkagawa at tama at hindi naman nagmahal ng masyado.
Ayon sa Pangulo, sa kabuuang 255.5 billion pesos na nasave ng gobyerno sa mga kansilado ng 2026 flood control project, 36 billion pesos ay ilalaan sa DSWD para sa AIX at SLP, mahigit 26 billion pesos sa DepEd, 29 billion sa DOH para sa pagtatayo ng mga ospital, 46 billion sa Department of Agriculture, 5 billion sa National Irrigation Administration. Maglalaan din ng pondo sa DOLE para sa tupad na nasa ilalim ng social programs ng gobyerno. Gayon din sa DICT, DOE para sa electrification program, anti-agricultural smuggling, waste to energy program, at maging sa DOTR para sa pagpapaganda ng transport system sa bansa. Titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, kami po ay kung tawagan custodian lang, tagabantay lang kami sa pera ninyo. Sa amin, ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan. Ang anunsyo ng Pangulo ay sa gitna ng pamamahagi niya ng tulong sa mahigit 2,000 pamilya sa Cagayan na sinalanta ng Super Typhoon Nando. Kabuang 2,533 na pamilya mula sa Santa Ana at Gonzaga ang nabigyan ng tig 10,000 pisong cash assistance at family food packs. Ang mga nasalantang magsasaka binigyan ng cash assistance at pataba. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Spotted sina Papa Bear, Mama Bear at ilang baby bear sa isang abandonadong research station sa Russia. Ang isa sa mga polar bear nakipaglaro sa drone camera, habang ang isa umamba na tila kakagati nito. Ayon sa isang Russian travel blogger, posibleng doon sila sumisilong tuwing mahangin at maulan. Ang research station na nasa Arctic region ng Russia ay abandonado mula nang mabuwag ang Soviet Union noong 1991. At yan ang mga storya this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At mga kapuso, 89 natulog na lang. Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras